Sige po, pakikuha po na inyong mga Biblia. Colossians 3, 1-4. Sabay-sabay po natin itong basahin. Kahit ano pong version na meron kayo or nasa screen, basahin po natin ito ng sabay-sabay. In 1, 2, 3. Therefore, since you have been raised with Christ, strive for the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, bago nga po kayo umupo, kumamay kayo ng mga 3. Yan, 3 lang po, tatlo. Tatlo lang po, guys. Sobra sa 3, ha? 3 lang. Okay. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Ayan. Parang kayo yung pagod, Sino po nandito kahapon sa ating medical mission? Amen. Hindi po kayo nag-avail ng libreng doktor, libreng lahat? Wala po? Ilan lang po nag-avail? Sayang po yon kasi dinala na po dito yung mga doktor para makatulong sa atin. Praise God, di po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon for that successful medical mission kahapon. Yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Yes, so God. The world has a way of getting us down. Ang mundo daw po natin na ginagalawan ay gusto tayong hatakin pababa. Amen po ba doon? Marami pong distractions, maraming sa paligid natin, magulo, ayaw tayong pa-attendin ng church, may mga temptation, may mga promising entertainment, promising us happiness, but never fully delivered. Mayroon pong mga bagay na hinahatak tayo para mawala sa gawain. Amen po doon? Hindi po natin alam, minsan, akala natin okay pa siya, tapos inaalis na po pala tayo sa ating Panginoon. Pinakikita po nila sa atin yung magandang view, pero deep inside, hindi po siya maganda. May mga dumarating sa buhay natin, ang gandang offer, akala natin, ito na. Pwede na ako dito. Pero mawawala ka naman sa gawain ng Lord. Galing po kaya yun sa Lord? Tama po ba? May mga offer po kasi na ang hirap i-resist, ang hirap hindi tanggapin kasi maganda. Pero ang kapalit, mawawala ka sa gawain ng Panginoon. Hihina yung faith mo, hihina na. Tapos, nakaramdam ka lang ng sakit ng ulo, ayaw mo nang umattend, pagod na pagod ka kasi sa trabaho. Kagabi po nag-chill ako. Hindi po dahil malakas yung aircon. Talaga po kasi meron po akong time na, wala akong lagnat pero nag-chill po ako. Kahit na makapal na po yung kumot, talaga pong pati baba ko yung, naranasan nyo na yung gano'n, nag-chill kayo nang wala naman lagnat. Amen? Iyon po ay, lagi po namin, sa pamilya namin, madalas kaming ganon. Sabi ko nga, kami lang ba yung abnormal? Di ba? Nag-chill ka nang wala naman dahilan. Kala mo may sakit ka na. Kung iyon pong bagay na yon ay inintindi ko, hindi po ako nakatayo ngayon. Amen? Kung yung pong pag-chill na yon ay inihiga ko na lang, dahil masakit po ang katawan ko, sobrang pagod, wala po ako ngayon dito. Sabi nga po ni Pastor Pio, papalitan niya ako Sabi niya po kahapon, nagbibiroan kami. Huwag daw ako magpakapagod kasi ako daw po pala yung speaker. Pero, ang kaaway po ay gagawa ng paraan para tayo ay malinlang. Para po tayo ay huwag umattend. Para po tayo ay huwag makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kapag ayawan na, sabihin ng kaaway, okay yan, sige, mahiga ka na lang, matulog ka na lang. Di po ba? Isa rin po yung panlilin lang ng kaaway.
sa atin. Di ba pagod ka? Di ba may gawain kayo kahapon? Tapos tatayo ka? Kaya mo ba? Oh, may mga ganun pong bagay. Sana po pag narinig natin yung mga ganung bagay o na-encounter natin, huwag po nating paniwalaan. Lumaban po tayo. Labanan natin. Fight the good fight of faith, di po ba? May mga bagay po na pag tinignan natin sa mundo na to, na-overwhelm po tayo. Maganda to. Gusto ko na to. Pero, ito ba yung ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba yung bibigay sa akin ng Diyos? Ito ba ay makakabuti sa buhay pananampalataya ko o makakasira? Lagi po nating itetest ng ganon. When we focus on these earthly things, our eyes slip away from the things above. Kapag daw po nakapokus tayo sa mga bagay dito sa mundo, nawawala yung focus natin sa Diyos, sa lumikha ng lahat, at sa mga bagay na pwede niyang gawin sa ating buhay. We forget the blessings and promises we have through adoption as sons and daughters of Christ. Nakakalimutan po natin na tayo ay anak ng Diyos. Kasi ang ganda ng offer, irresistible, hindi mo ma-resist. Ang ganda. Pero, kapag po ito ay pinatulan mo, you will slip away to Christ. Mapapalayo ka sa Panginoon. So ano po pipiliin mo? Di po ba? In Colossians 3 po, ine-explore po nito, ano po ba yung mindset natin? In-explore po sa Colossians 3. Hindi ko na po binasang buo. Set your mind. Ano yung mindset mo? Kung tatanungin ko ba kayo ngayong umaga na to, ano po ang iniisip nyo? Gusto sumagot? Isang youth. Anong mindset ng isang youth? Tumalikod sa akin si David. Diba? Kasi, ang youth kasi mahaba pa yung ano nila. Kasi pag ang tinanong nyo, kasing edad namin, ano ba mindset pa namin? Dapat masaya lang, happy lang. Masaya lang, gala lang. Diba? Maglingkod sa Diyos, maging masaya. Ang paglilingkod po sa Diyos, hindi burden. Ito po ay kaligayahan ng isang mananampalataya. Amen. Kapag naging burden na sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, mag-post ka muna. Hanapin mo sarili mo. Kapag mas masaya ka na sa labas, doon sa mga gawain mo sa labas, tapos pag nasa loob ka ng church, boring na yung mga katabi nyo. Tingnan nyo nga yung katabi mo, boring ka na. Di po ba? Kapag boring ka na sa nakikita mo, nakatayo ka dito, walang reaksyon yung mga tao sa harapan mo, tanungin mo na ang Panginoon, Lord, tama pa po ba ako ng landas? Pag mas masaya ka na doon sa secular na ginagawa mo, magtaka ka. Dapat mas masaya ka sa gawain ng Diyos. Pwede po yun. Masaya po. Masaya sa gawain ng Diyos. Kaya lang kayo hindi nagiging masaya kasi ayaw nyo pong ilagay sa puso nyo. Hindi nakaset sa mind nyo, attend ako bukas. Maaga ako gigising. Pag nakaset ang mind mo, gabi pa lang ayusin mo na yung isusuot mo. Amen? Gabi pa lang maghahanap ka na, alin dito ang hindi ko pa naisuot sa church. Ba't po kayo natawa? Ako lang po ba yun? Alin dito hindi ko pa naisuot? Alin shoes ko ang hindi ko pa nagamit? Di po ba? Iseset mo na siya. Teternohan mo na kung may panterno ka. Kung wala naman, okay lang po. Di po ba? Huwag na kayong, hindi naman po kayo maarting katulad ko. Di po ba? Ibig sabihin, you set your mind na a-attend ka sa church ngayong oras na to. Hindi yung ang isip mo, a-attend ako sa church pero may invitation ako mamaya sa wedding. May invitation ako mamaya sa binyagan. Tanggalin niyo muna yon. Focus muna kayo sa gawain ng Lord. Amen? Noon pong tariying,
parating yung kapatid ko, galing sa Saudi. Ano siya, nakahiga lang siya, bedridden. Yung inatake po yan sa Saudi. Ang prayer po na ni-request ko, makarating siya ng maayos. Praise God! Nakarating siya ng maayos. Sabi ko, tumatawag po sila, may gawain ako, tatapusin ko muna to. Aabutan ko siya. Sabi ng Panginoon, hanggang ngayon, buhay siya. Amen po? Hindi ko po siya inuna. Bakit? Nakaset po yung mind ko, ako yung speaker. Nakaset yung mind ko na a-attend ako ng tarrying. Na hindi, kaya nga sabi ng mga pamangkin ko, si Dara, kasi Dara po is Kapampangan na tita. Huwag niyong i-invite ng Sabado-Linggo. Hindi kayo papansinin. Kaya po pag gumawa sila ng okasyon, nag-a-adjust sila. Bakit ako mag-a-adjust? Di po ba? Ang ginagawain ko ay para sa Panginoon. Kahit po nag-anak ako ng kasal, Biyernes. May Biyernes talaga. Talaga po mga inaanak ko sa kasal sa office, Friday nila or kaya Monday or basta po weekdays. Hindi po sila nagwi-weekend. Ang sabi nila, hindi tayo aatenan. Kasi nakaset yung mind ko sa gawain ng Lord. Marami pong hahatak sa atin, hindi lang po yung mga okasyon. Yung kawalan, di po ba minsan sabi mo, ay wala akong pera, ayoko umaten. Magkakapera ka ba pag di ka umaten ng linggo? Hindi rin. Oh. Wala akong pambiling bigas, hindi ako aaten. Magkakaroon ka ba pambiling bigas? Umaten ka, ibibigay yan sa ng Lord. Amen? Mas pagpapalain ka ng Lord kapag umaten ka sa gawain niya, kesa yung magmumukmo ka sa bahay. Kasi sabi, pag naging Kristiyano ko, ibibigay ng Lord lahat. Tinanong mo na ba yung sarili mo? Tapat ka ba sa Lord? Lahat ba ng iniisip mo para sa Panginoon? O lahat ng iniisip mo para sa sarili mo lang? Di ba? Set your mind. I-set natin yung sarili natin. In-tune po natin yung sarili natin sa gawain ng Lord. Hindi ka po malulugi. Walang kalugihan sa gawain ng Lord. Refocusing our eyes on Christ. I-focus po natin yung ating mga paningin sa ating Panginoon. Ang Bible po may malinaw na instructions ng Lord kung ano po yung pwede nating maging guide. Amen? Hindi ka po pwedeng sabihin mo, makasalanan ako, tamad ako. Pag naging Kristiyano ka po, tanggalin mo yon. Matatanggal po lahat yan. Yung old habits mo, nung unbeliever ka, mapapalitan yon ng good habits. Bad habits po kasi yon. Ang good habits, pagising mo, hinahanap mo ang Panginoon. Bago ka matulog, hinahanap mo ang Panginoon. Ano man ang nararamdaman mo, masaya ka man, malungkot ka man, hinahanap mo ang Panginoon. Amen? Iyon po yung good habits. Yung bad habits, hinahanap mo wala kaming pambayad ng bills, wala kaming ganito, wala kaming ganon. Hinahanap mo yung wala, siyempre. Ano ba hanapin mo yung nandun? Yung wala. Diba? So, may mga ilang bagay po ako na nakuha sa aralin po na to. Destroy. Number 1 point is, destroy what is earthly. Wasakin daw po natin. In Colossians 3:5, sabi po doon, put to death, therefore, the components of your earthly nature. Patayin daw po natin. Not literally papatayin mo yung sarili mo dahil nagkakasala ka. Ang papatayin mo, yung mga gawa ng laman sa'yo. Tatanggalin mo to. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Ina-idol mo kasi ito yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Destroy. Sirain mo. Alam niyo po ba nung bago ako mananampalataya, sa kagustuhan ko po na yung pamangkin ko ay matanggal ko sa pagiging, yung dati, lahat po nung kanilang mga, laruan, isinako ko. Tapos itinago ko. Iyak nang iyak yung pamangkin ko, galit na galit sa akin. Mali po pala.
hintayin mo na yung puso nila ma-discover, hindi na ako pwede dito. Amen? Di po ba? O mamaya pag umakyat kayo sa bahay na may mga gano'n, hoy, ano yan, ano yan, ano yan? Ay, papalayasin kayo. Baka habulin pa kayo ng taga. Di po ba? Ipag-pray nyo na mabuksan yung kanilang mga mata, put to death whatever belongs to your earthly nature. Siyempre, yun po yung nakagisna nila. Hindi madaling maalis sa buhay nila yon. Pero, sino mag-a-adjust? Sila o ikaw? Ikaw. Di po ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, tanggalin mo to, baguhin mo to. Di ba? May darating sa bahay mo, oy, baguhin mo yung pwesto ng pintuan mo, sa punsoy, mali ito. Ihampas ko sa yung pintuan ng bahay ko. Ganun po ba? Hoy, yung halaman na to, hindi to maganda. Bawal to sa Chinese, yung chikbako. Laki ng mata ko na to. Di po ba may mga na-encounter kayong ganon? May dumating sa bahay namin, may palmera ako sa harap. Hoy, hindi to maganda. Born again na po ako nun. Hindi to maganda, ganto to. Sabi ko, pati ba halaman, pakikialaman nyo? Wala kayong karapatang pakialaman yan. Nilalang yan ang Diyos, halaman yan, walang masamang halaman. Amen? Ang masama tao, pinasasama niya yung halaman. Ano connect nung halaman? Nandun lang siya sa paso. Di po ba? May na-encounter kayong ganon? Oh. Pati halaman ayaw nila, pati pwesto ng pintuan mo ayaw nila. Sabi po dito sa Colossians 3:5, put to death, patayin mo yung mga earthly things na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Di po ba? Yung mga evil desires, yung sexual immorality, yan po yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, impurity, yung lust, tapos yung mga idolatry. Hindi lang po rebulto ang idolatry. Nakuha niyo po? Hindi lang po rebulto. Kapag mahal na mahal mo na yung mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos, tapos mas pina-priority mo na sila, binibigyan mo na sila ng masyadong atensyon kaysa sa pagdalo sa gawain ng Diyos, iyon po ay idolatry. Humingi ka ng malaking bahay, binigyan ka ng malaking bahay, tapos hindi ka maka-attend kasi walang tao sa bahay. Di ba? Kasi alam mo naman, pastora, sa panahon ngayon, madaming magnanakaw. Kung pang nandun ka, walang papasok na magnanakaw. Di po ba? Humingi ka ng sasakyan. Nung magkasasakyan ka, ang dami mo rin dahilan. Mahal po ang gasolina, paano kung pupunta sa church? Extra gastos. Kung ako yon, pagpe-pray, sabi, pag-pray mo po ako, pastora, magkaroon ng sasakyan. Sige, pagpe-pray kita. Pero pag hindi mo yan ginamit sa ministry, pagpe-pray ko na sumabog yung sasakyan. Di po ba? Ganun po ako ka-bold. Sa mga nagpapapray nga po ng trabaho, pinagpe-pray ko eh. Pero pag nawala sila sa ministry, ang prayer ko, bawiin yung trabaho. Marami na po nagpa-pray sa akin ng trabaho, nagkatrabaho naman. Pero nung mawala sa ministry, lungkot na lungkot po ako. Naging dahilan yung trabaho para nawala sa ministry. Di po ba? Kaya ngayon dinudugtungan ko yung prayer ko pag may nagpapapray ng may hinihingi. Gamitin po nila ito para sa kapurihan at kaluwalhatian mo. Huwag silang mawala dahil dito. Di po ba? Pwede naman po yun. Sabi po, patayin mo lahat. Tanggalin mo. Whatever belongs, ibig sabihin ng whatever, lahat. Hindi po pwedeng, ito lang ang aalisin ko. Pero ititira ko to. Gusto ko to eh. Ito ba yung pinapaalis mo, Lord? Ito ba yung ayaw mo sa akin? Sundin mo. Dahil lalo ka pong pagpapalain ng Lord. Spiritually, physically, and materially. Kapag sumunod ka. Inalis mo to, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng iba. Amen? Di po ba? Hindi po kasi pwedeng sa bibig ko lang siya pinupuri. Sa bibig ko lang siya sinusunod. Online. Maganda ang may online. Okay yan. Pero paminsan-minsan naman pumunta ka sa church. Bakit sasabihin? Bakit pa po kayo naglagay ng online? Para pag may disaster yan. Pero kung kaya mo na, wala namang baha, walang high tide, walang bagyo, umattend ka. Di po ba? Komportable nga sa online di ba? Kahit nakahiga ka.
pwede ka pong mag-worship. Pero put to death anything na makakasira sa iyong pagsamba sa Diyos. Tanggalin mo lahat yan. I-destroy mo. Di po ba? Our desire to look to earthly things instead of heavenly things comes from sa ating pong puso. Yung daw pong desire natin na tumingin sa mga earthly things, madali pong tignan di ba? Mas masarap makita, ay, ang ganda nito, gusto ko to. Pero, ayon ba yun sa kalooban ng Diyos? Diba? Gusto ko to. Oh, gusto mo. Pero hindi ba yan makakasira sa'yo sa pananampalataya mo sa Diyos? Gusto mo nga siya. Pero makakasira naman sa'yo. Huwag mo nang gustuhin. Nakatingin po tayo sa earthly things because we forget who we serve. Nakatingin tayo doon dahil nakalimutan natin sino ba yung ating pinaglilingkuran. Na tayo ay mga bagong creation na ng Lord. Di po ba? Tayo ay binago na ng Panginoon. And Jesus works in our life. Ang Diyos na ang nagahari sa ating buhay. Hindi na po tayo. So ang earthly things po ay pwede po nating isa-isang tabi. At ang mga bagay na para sa Panginoon ang ating intindihin. Kaya po nagtanong ako ng youth kasi mas ano po sila, marami pa po silang lakbayin. Di po ba? So may mga ano po sila, yung tinitingnan po nila malayo. Kasi sa katulad po natin na medyo oldies na, hindi na po tayo ganun ganun kalayo pa yung ating tinatanaw. Pero ang mga youth, marami pa po yung tinatanaw. So, kasama ba ang Diyos sa plano nyo? Kasama ba ang paglilingkod sa Diyos sa pag-aaral mo? Kasama ba ang paglilingkod sa Diyos sa pagtatrabaho mo? Amen. Pag iniwalay mo to, hindi po magiging maganda ang outcome. Magkakaroon ka ng trabaho, bakit hindi? Makakapag-aral ka, bakit hindi? Pero, ang tanong, ang Diyos ba ang pinapurihan mo sa nakapag-aral ka? Ang Diyos ba ang itinaas mo nang makapagtrabaho ka? O sarili mo? Sarili kong galing, ang galing ko May kilala po akong bata, pumasa sa LET. Hindi ako nag-review, pumasa ako sa LET. Ang malungkot lang doon, nakakilala siya sa Diyos. Tapos inangkin niya yung glory. Sabi niya, salamat sa Lord, di ako nag-review, pero pumasa ako. See? Ang laki po ng difference. Sabihin mo, pumasa ka dahil kahit di ka nag-review. Nasaan yung para sa Panginoon? Diba? Tanggalin po natin yung ating mga old habits. Alisin po natin to. Sabi nga po sa Matthew 6:19, don't store up treasures here on earth, where moths eat. Ayan pala. Where moth eats them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Huwag daw po tayo mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Ang ipunin po natin, kayamanan sa langit. Ipunin natin. Yung pong pagbibigay mo ng isang basong tubig sa kapatiran, iyan po ay kayamanan sa langit. Yung pong pagbati mo sa kanya, hello, musta na? Iyon po ay malaking bagay para sa mga mananampalataya. Ako po, hindi ako talaga palabati. Nasanay po ako na ako yung binabati. Dahil sa opisina, ikaw ang babatiin Diretso ka lang, hindi ka walang pansinan. Ikaw ang babatiin. Pero sa church, natuto po ako mambati. Hindi po talaga ako palabati. Kaya nga po, ang bansag sa akin, yung totoo na, sabihin nyo na. Masungit, suplada. Ganon. Di po ba? Kasi hindi nga po ako bumabati. Pero, inalis ko po yung ugali na yon. Lalo na sa mga kapatiran. Ako po talaga yung, hello po, hi po. Kung hindi ko man po nababati yung iba, pasensya na po. Tapos pag may bumati sa akin sa labas, ang suplada ni Pastora, hindi kami kilala. Akala ko po mga complainant kayo. Sorry po. Diba? Ako na po yung batiin nyo. Pag wala po akong salamin, hindi ko kayo nakikita. Malabo po ang mata ko. So, pangalawa po, put on the new self. Dress up. Ayan. Dress up. Ano yung dress up? Magbibihis ka?
Tama naman po, magbibihis ka. Tatanggalin mo yung old practices mo, yung old self mo, and you will put your new self. Ano ba yung mga old practices mo na hindi maganda sa harapan ng Panginoon? Po ba? You have taken off the old self. Tatanggalin mo to kahit masakit. Tatanggalin mo to. Magbabago ka. Yung practices mo, babaguhin mo para ikaw ay magkaroon ng bagong, katangian. New self. Bagong ikaw. Dahil ikaw ay pinanganak na muli, magkakaroon ka ng bagong ikaw. Na born again ka, pero yun ka pa rin ang ugali mo, bago? Wala. Di po ba? Pero kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, nanaisin mong magbago. Di ba sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako palabati, pero nung ma-born again po ako, natuto po akong bumati. Pag naglakad po kasi ako sa kalye, wala akong pakialam. Diretso lang ako. Pero nung ma-born again po ako, nag-ingat po talaga ako, baka ang hindi ko mabati ay mga mananampalataya matisod sa akin. Sana wala nang matitiso rin dito, no? Wala na? Nasa ibang church? Mamaya hindi ko lang nabati doon. Ako, si Pastora, hindi marunong mambati. Patay tayo dyan, di po ba? Casting off sin is not enough if you do it in your own strength. Kapag daw po inaalis natin yung ating mga kasalanan, pero sa sarili nating lakas, ay hindi po natin kaya. Kaya po natin itong gawin by the power given us by God. Yung power na ibinigay ng Diyos, ito po yung makakatulong sa atin para po mabago natin ang ating mga sarili. Dress up. Palitan mo na yung luma mong pag-uugali. Ano ba yung mga luma niyong pag-uugali? Sige nga, isipin nyo in 1 second. O sa dami, hindi magkasya sa 1 second. Ilang araw kailangan nyo para maisip nyo? Yung masamang ugali natin. Palitan natin ng bagong ugali. Amen? Pero kung ikaw ay ikineklaim mo na ikaw ay born again, tapos hindi naman nagbago ugali mo, mag-isip ka, kapatid. Dapat may nabago. May nag-iba sa'yo. At hindi ikaw ang nagsabing, "Uy, born again ako, nagbago ako." Walang ganun. Ang magsasabi nun, yung nasa paligid mo. Ang magsasabi nun, yung mga kasamaan mo sa bahay. Ang nanay ko dati maingay. Ngayon, lalong mas maingay. Diba? Sa mga anak nyo, itanong. Ang ugali ng mga nanay, marami silang sasabihin. Diba? Pag na-born again ang nanay, nagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay. Diba? Joke lang po yon. Pero, ibig po kasing sabihin, may mababago sa'yo. Pero kapag hindi yun napapansin sa paligid mo, ng mga taong kasama mo araw-araw, parang walang nagbago. Tapos ikaw lang nagkiklaim, "Uy, may nagbago sa akin. Oh, nabago lang yung taas ng heels ko, nabago lang yung type ko sa damit." Hindi ganun. Ugali ang pinag-uusapan dito. Ano na bago sa'yo? Ano na bago sa ugali mo? Yun po ang mahalaga. Hindi po pwede sabihin natin, "Na-born again ako, maraming nabago sa akin." Saan? Saan banda? Nakakahiya. Sasabihin pa, "Hoy, di ba nabago ko?" Tapos hindi naman masabi nung kinausap mo kung ano yung nabago sa'yo. Baka lumala ka pa nga. Diba? May mababago. May napansin po ba kayong pagbabago sa ugali nyo nung kayo ay makakilala sa Diyos? Ay, ang hina. Parang wala. Ulitin natin. May napansin po ba kayong pagbabago sa ugali nyo nung makakilala kayo sa Diyos? Oh, amen. Buti pa yung bata, lakas mag-amen. Diba? Ibig pong sabihin, meron. Meron po talaga. Hindi po natin ito maikukubli. Kapag ikaw ay binago ng Diyos, ito ay nagmamanifest. Lumilitaw. Lumalabas na kusa. Kung dati madamot ka, ngayon sobrang damot mo na. Ay po ba? Nagbago. Damot lang naging mas madamot. Oh. Kung palabigay ka, mas palabigay ka na ngayon. Amen?
Di po ba? Kung concern ka sa kapwa mo, mas concern ka na ngayon. Kasi may panibagong nangyari sa buhay mo. Nagbihis ka. Nagbihis ka ng bagong pagkatao. Ba? May bago ka ng pagkatao. May bago ka ng pananaw sa buhay. Hindi na yung ikaw yung dati. Mabait ka na. Ba? O bait-baitan. Marami pong bait-baitan, no? Pero hindi po dapat ganun. Dapat may pagbabago. You are created to be like God in true righteousness and holiness. Ephesians 4:21-24. Tayo daw po ay kinirate ng Lord ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang kabutihan. Pangatlo po. Ayan. Declare boldly. Ano yung i-declare po natin? In Colossians 3:15, sabi po dito, let the peace of Christ rule in your hearts, for to this you were called as members of one body, and be thankful. I-declare daw po natin na tayo ay thankful, na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay nakakilala sa Diyos. Christ rule in your heart. Na pag nasa puso mo ang Diyos, ano ka na? Ikaw ay bagong nilalang. Hindi ka na nagpo-focus dun sa mga bagay ng mundo na to. Dahil yung mundo na to, ninanakaw o inaagaw yung ating atensyon. Inaagaw yung ating kapayapaan. Inaagaw yung ating paglilingkod sa Diyos. Pero ikaw ay bago ng nilalang. Declare boldly na you are in Christ. At ikaw ay binago ng Diyos. Sabihin mo yon, binago ako ng Diyos. Sabihin nyo nga po. Binago ako ng Diyos. Yan, declaration po yan. Na binago tayo ng Diyos. Dinideclare natin, binago ako ng Diyos. Pero at the back of our mind, saang banda? Di po ba? Pag po sinabi natin, binago tayo ng Diyos, panindigan po natin yun na binago tayo ng Diyos. Lahat po ng nakakilala sa Diyos, may pagbabagong nangyari sa kanilang buhay. Amen? Kapag walang nangyaring pagbabago sa buhay mo, hanapin mo yung sarili mo. Ano ka na sa harapan ng Diyos? Declare boldly kung ano yung laman ng puso mo. Di po ba kung ano yung laman ng puso natin, lumalabas sa ating mga bibig? Kung ang laman ng puso mo si Lord, anong lalabas sa bibig mo? Si Lord. As member po ng worship team, siyempre yung mga kanta, talagang kanta ng kanta, matutulog ka na may kanta ka pang lumalabas sa bibig mo. Kasi nag-worship ka. Nagpupuri ka sa Diyos. Iyon ang laman ng puso mo. Kung ano daw po yung nagro-rule sa heart mo, iyon ang magmamanifest sa buhay mo. So, declare boldly that you are in Christ, and Christ is in you. Kapag hindi mo ito masabi, nasa akin ang Diyos, ay, may something po doon. In Psalm 91:2, sabi po doon, the word may shift and quake beneath our feet, but Christ is our strong tower, our refuge, our peace. Ano man daw po, ma-shaken man ang mundo na to, gumalaw man lahat, maglindol, magbagyo, ano man pong calamity ang dumating. Kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka masishake. Kaya mong ipagsigawan na nasa Diyos ka. Siyempre may takot din po, hindi ko naman po sinasabing bato kayo, hindi wala kayong pakiramdam. Siyempre pag lumilindol, meron din po kayong kaba. Pero pag nasa Diyos ka, kapag lumindol, may kasabay ka, isang mananampalataya, isang hindi mananampalataya. Ano ay sinisigaw nung hindi mananampalataya? Hindi nyo nakuha? Pag may lindol, may dalawa kayo, nakapagitan ka sa dalawa, isang mananampalataya, isang hindi mananampalataya. Ano sinisigaw nung hindi mananampalataya? Ay, wala kayong narinig pang ganon? Di ba sabi, ay Diyos ko po, diba parang ganon? Yung Kristiyano, ano sinisigaw? Ano daw? In Jesus' name. Di po ba? O hindi yun yung sinasabi nyo. At sinasabi, naku yung anak ko nando sa ano, naku yung mga pera ko nasa ganito, naku yung ano ko yung sasakyan ko baka. Oh my gosh. Di po ba?
Declare boldly that you are son of God. Kung may calamity, in Jesus' name, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, payapain mo kami. Panginoon, lukuban mo kami. Dahil ang hindi mananampalataya, iba yung pananaw. Iba yung tinitignan. O, Diyos ko, gumaganon sila. Pero, sinong Diyos? Di po ba? Tayo certain. Alam natin kung sino yung Diyos na i-declare natin. Alam natin kung sino yung Diyos na kasama natin sa mga ganong pagkakataon. So, kaya natin i-declare, in Jesus' name, and everything will be all right. Di po ba? Mayroon tayong kapayapaan kahit po nagkakagulo na dyan sa harapan mo. Meron kang kapayapaan kahit may nawala sa buhay mo. Meron kang kapayapaan at kaya mong ipagsigawan na ikaw ay binigyan ng Lord ng pusong galing sa Kanya dahil ikaw ay anak ng Diyos. Kahit ano po yung nangyayari sa paligid mo, hindi ka po nila kayang tangayin. Dahil ikaw ay tunay na mananampalataya. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Gusto niyo po bang alisin yung mga worries sa buhay niyo? Set your mind on Christ and on things above. Huwag po puro alalahanin sa nakukuha ng pambayad ng tuition, sa nakukuha ng pambayad ng kuryente. Oh. Ako nga po, pagsasabihin na ng mga anak ko, ang kuryente natin, 10,000. Bakit naging ganon? Nagtanong pa ako, saan tambak ang gamit? Ako din po sumasagot sa sarili ko. Di ba? Ibig po sabihin, magtatanong ka, natural, normal yun sa ine. Ba't ang laki? Oh, tapos bibigay mo rin naman. Di po ba? Kasi nga, when we focus on things of this world, our peace is stolen from us. Kapag daw po nakafocus yung ating mga pananaw sa problema ng mundo na to, sa mundo na to na corrupt, sa mundo na to na wasak, wala tayong kapayapaan, ninanakaw ito ng kaaway. Amen? Nananakaw po ito sa atin. Turn your eyes from worthless things and instead rest your security, your peace in the goodness and sovereignty of Christ. Turn your eyes from worthless things. Ano po ba yung mga bagay na hindi naman nakakalugod sa harapan ng Diyos? Tanggalin nyo. Sa halip, magkaroon po kayo ng security, ng peace sa piling ng Panginoon. Amen? Kasi pag puro po problema iniisip natin, siyempre problema ang dumarating. Pero pag puro masaya, ang saya ng buhay mo, ang saya ng puso mo. Pang-apat po, our dwelling place. Let the word of Christ richly dwell within you as you teach and admonish one another with all wisdom. And you will sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Colossians 3:16. Dwelling place. Mag-dwell tayo sa presensya ng Panginoon. Mag-dwell tayo sa tahanan ng Diyos. Mag-dwell tayo o sumama tayo doon sa mga taong lingkod ng Diyos. Amen? Kapag mananampalataya ka na, asan yung masayang lugar? Saan ka masaya? Saang lugar ka masaya kapag ikaw ay mananampalataya na? Di ba sa piling ng mga mananampalataya? Ang kapayapaan makikita mo doon. Your dwelling place ay ang tahanan ng Diyos. Masaya ka pag nasa tahanan ka ng Diyos, lalo na kung ang preacher ay maiksing mag-preach. Di mo ba? Pero mas masaya po tayo pag nasa loob tayo ng iglesia. Aminin po natin to. Amen? Kasi masaya. Pagka nga Sunday na, ang saya-saya na eh. Pagka Wednesday, medyo marami pang trabaho. Pag Friday na po, uwian na. Tapos Sabado, nandito na kami ulit. Linggo, nasa church na kami ulit. Masayang-masaya po kami nun. Pero kapag ka, Biyernes na, uwian na naman, wala akong pamalengke. Ano saya doon? Tapos Linggo, a-attend na naman. May prayer meeting. Burden po sa iyon, hindi ka masaya. Hanapin mo ang sarili mo. Bakit ka nalulungkot pag sinabi ang gawain ng Diyos?
Anong meron? Dapat po alam mo to. Gawin mo pong tahanan, yung tahanan ng Diyos, a dwelling place to dwell in. And deep in your heart, may kapayapaan ka sa puso mo. Yung umaakit ka pa lang o papunta ka pa lang, inip na inip ka, gusto mo makarating ka na sa church. Kasi iba po yung atmosphere, iba po yung ambience. Hindi mo to kayang bilin kahit may pambili ka. Yung makakausap ka lang, ngitian ka lang ng mga ushers, masaya na. Yung mag-good morning sila sa'yo, masaya na. Amen po? Hahanapin mo na. Asan na si Lucas? Oh, asan na sila gano'n. Di po ba? Ayun daw po siya. Ibig po sabihin, nagpapasaya sa atin. Kasi ito po yung ating tahanan. Yung dwelling place na gustong-gusto nating puntahan. Masaya po tayo pag nandito. Tapos umaaway tayo, nagpupuri tayo sa Diyos. Lahat po ng ginagawa natin nanggaling sa ating puso at inialay natin sa Panginoon. Amen? May kanta po, di ba na, lovely are your dwelling places. Oh, masaya sa tahanan ng Diyos. Let's dwell na may masayang puso, na may kagalakan. Pag nandito na tayo sa loob ng iglesia, masaya na tayo. Hindi yung nasa loob ka ng iglesia, bakit ito nakatabi ko? Ayoko sa kanya. Bakit ba to? Laging nandito nakaupo, upuan ko to. Bisa mag-shuffle naman po kayo, yung mga nandito, lumipat dito, yung mga nandito, lipat dito. Diba? Kasi parang nabili nyo na yan eh. Tinatakan nyo na, pangalan ko to. Oh. Diba? Pag linggo pong tumayo kayo dito, kung sino yung talaga nandyan, sila yon. Kung sino yung nandito, sila yon. Shuffle natin minsan. Mga ushers, pwede po ba yon? Dito nyo po sila ilagay. Alam nyo naman kung sino eh. Pag kitang-kita nyo naman, dito palit naman. Palit-palit naman pag may time. Pero dyan po kayo komportable. Alam ko naman po yon. Dyan po kayo masaya. Hindi ko po kayo guguluhin. Baka hindi kayo makinig. Diba? But, ang importante po dito, nandito tayo sa lugar na to, sumasamba sa Diyos. Amen? Nandito tayo sa lugar na to, nagpupuri sa Diyos. Nakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung mahalaga. Wala po sa upuan. Kahit nga po nakalapag lang tayo, pwede yun eh. Basta ang puso nyo, ayon sa Panginoon. Amen? Amen. Diba? One of the best ways to set your mind on things above is to cherish God's Word. I-cherish mo po siya. Ano ba yung cherish? Hindi po daw po tayo makakapag-expect ng peace, joy, kung hindi po Christ-centered ang ating perspective. Kapag hindi po natin tinitignan na ang Diyos ang sentro ng lahat, baliwala po. But the best way, cherish God's Word. I-treasure po natin yung salita ng Diyos. Pahalagahan po natin. Maging, hininga. Paghinga natin, ito yung salita ng Diyos. Mahalaga po ito. Huwag po natin ibaliwalain. Kailangan daw po alam natin na mahalaga ang salita ng Diyos. The Bible is an essential part in spiritual growth and helps us to set our affections on things above. Ang Biblia po ay ginawa para po guide natin. Ang Biblia po ay ginawa para makita natin o mabasa natin yung salita ng Diyos. So we can cherish God's Word through reading the Bible. Kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, may mali sa buhay mo. Kapag hindi mo pinapansin yung Biblia, inaalikabok lang, may mali sa buhay mo. Amen? Dapat po, binabasa mo to. Hindi to binigay sa'yo, hindi mo to binili para itabi lang. Hindi to napunta sa'yo para baliwala lang. Ang laman nito, napakahalaga. Ang laman ng Biblia, mayaman sa lahat ng bagay. So, kailangan mo tong buksan at basahin. Amen? Amen po. So, isa po itong part para maglumago ka
at maproteksyonan ka na mahatak ng mundong to sa mga maling katuruan. Amen? Quiet time is maganda rin po. Pag nagko-quiet time ka. Pero sa tagal na po nating mananampalataya, kailangan pa bang i-monitor kung ikaw ay nag-quiet time? Parang nakakahiya. Di ba dapat talaga, bukal sa puso mo, na nagko-quiet time ka, na nakikipag-ugnayan ka sa Lord pag gising mo sa umaga. Amen? Panglima po, deeper gratitude. Ano po ba yung deeper gratitude? Colossians 3:17. And whatever you do, in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano man daw po yung ating ginagawa, magpasalamat tayo sa Diyos. Deeper gratitude. Yung totoong pasasalamat. Hindi po yung nagpapasalamat ka sa Diyos, pero sa isip mo, mangyayari nga ba to? O ginawa nga ba to ng Diyos sa akin? O bibigay nga ba niya yung request ko? When you pray, sabayan mo na po ng pagpapasalamat. Kapag humingi ka sa Diyos, sabayan mo na ng pasasalamat. Yung mas malalim at Bibliang kaparaanan. Hindi po yung mapagpaimbabaw. Deeper, gaano kalalim yung pagpupuri at pagpapasalamat mo sa Diyos. Whatever you do, sabi po, in words or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Ano man daw po yung gagawin mo, gawin mo to sa pangalan ni Jesus. Thankfulness may not come easily in all situations of life. Yung pong magpapasalamat, hindi po siya madali eh. Yung nga sorry, mahirap sabihin. Yung thank you, mahirap din sabihin. Bakit kaya? Kasi sa puso mo, hindi ka totoo. Binigyan ka ng ulam, masarap naman. Hindi ka man lang makapag-thank you. Pipintasan mo pa, asan ba yung pintas ko sa ulam na to? Diba? Hindi po madaling mag-thank you. Like sorry, hindi madaling mag-sorry. Pero yung batang maliit, tinuturuan mo nga pag binigyan mong candy, say thank you. Eh ikaw, sabihin pa ba sa'yo ng nanay mo, hoy, say thank you, tanda mo na, kukutusan ka na. Di po ba? Lumalabas yun akusa. Kapag may natanggap ka, thank you Lord. Pag may binigay sa'yo, i-appreciate mo. Ipakita mo, masaya ako kasi binigyan ako. Masaya ako kasi may nagregalo sa akin. Diba? Yung mga kaklase ko po nung nasa bahay sabi, ano ba ririgalo namin sa'yo? Lahat meron ka. Yun na nga masama eh. Sinasabi niyo, lahat meron ako, kahit chocolate, wala kang dala eh. Joke lang po yun, pero may dala po silang cake. Di po ba? Ibig sabihin po, kapag binigyan ka, i-appreciate mo to. Kay malaki, kay maliit, kay masarap, kay hindi. Thank you. Diba? Hindi yung sa harapan ng titignan mo na, ay, ganito lang to? Ano ba to? Ganon. Di po ba? Pag may nagbigay sa amin sa office, tuwa kami, lalo na pag nakalagay doon sa paper bag na may green. Oh, Starbucks. Ma'am, para sa'yo po ito. Wow, di ba? Tuwa kami noon. Tuwa din noon yung mga kasamahan ko. Siyempre, kasama sila, di po ba? At magte-thank you ka. Deep inside, mayroon kang deeper gratitude. Maging mapagpasalamat ka kahit hindi Starbucks ang binigay sa'yo, kahit 3-in-1. Kape pa rin yun. Diba? Pangalan lang yung binibili natin, napakamahal pa. Pero masarap siya kasi. Di po ba? Ibig sabihin, huwag kang choosy. Sa bundok ka, may Starbucks ba doon? Oh, di wala. Di maglalaga lang sila ng doon, tapos papainom sa'yo. O di po ba? Ibig po sabihin, magpasalamat ka, anuman yung meron dyan. Pagpasalamat mo, anuman yung binigay sa'yo. Pagpasalamat mo yung lakas na binigay ng Panginoon. Pagpasalamat mo yung grasyang binigay ng Panginoon. Pagpasalamat mo yung buhay na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen?
Minsan po hindi natin napagpapasalamat yung lakas, yung buhay. Ang tinitingnan lang natin yung material things na receive natin. Pero kinakalimutan natin ipagpasalamat na malakas pa tayo. Kinakalimutan natin ipagpasalamat na nagising pa tayo. Amen? Paano kung di kayo nagising kanina, di wala kayo ngayon dyan? Diba? Ibig sabihin, thank you Lord sa lahat ng bagay. Huwag kang maging selective. Kailangan lahat pinagpapasalamat mo. Amen po? Thankfulness may come easily. Madali po ang magpasalamat kung taos sa puso mo. Pero kung sabi, nagbigay to, kunwari lang. Ayaw, hindi ka magte-thank you. Hindi mo ba? Alam niyo po ba, masarap bigyan yung mga mananampalataya? Tuwan-tuwa kasi agad sila. Kasi yung mga hindi mananampalataya, pag binigyan mo, parang minsan hindi appreciated. Pero yung mananampalataya, bigyan mo lang yan ng lipstick, pero kailangan branded. Hindi mo ba? Masaya na sila. Oh, yun po ang way ng pagpapasalamat. Diba? Conclusion. Ayan, nakarating na rin po tayo sa dulo. Kasi tinitignan nyo na ako. Set your eyes, your heart, your mind on things above, and run the race He has set before you in victory. Amen? Yun daw pong ating mga pananaw, yung ating puso, yung ating isip, lahat-lahat ng kabuuan natin, sa Panginoon po natin, ilagak. At tayo po ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayong lahat.